Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy ng pagpapaliwanag natin aklat, syar o paliwanag ng kitab at-tauhid na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. So alhamdulillah, tayo ay nasa 50 o pang 50 na halqa. Alhamdulillah na nawa ay tulungan at gawing madali ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapatuloy na matapos natin ang aklat insyaAllah. So nakalipas na bab na ibinigay sa atin ng muallif rahimahullah na tungkol sa bab ng asma wa sifat. Sa sumunod naman na bab, sabi rito, babu qaulillahi ta'ala. Qaulillahi ta'ala. Na ang nakalipas na bab na tungkol sa bab ng asma wa sifat, na bilang isang Muslim, kapag nakilala natin ang lubos o nalaman natin kung sino ang ating Khalik, ang ating Rab, ang ating sinasamba, dadalhin tayo sa tamang paniniwala o iman at aalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating tauhid, na lahat ng bagay sa ating puso ay tanggap natin ang lahat ng ipinagkakaloob sa atin Allah tabarak wa ta'ala. Kaya dito ang sumunod na bab, ito ay tungkol sa pagtanggap at pasasalamat natin sa ni'ma o sa lahat ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang salitang ni'ma, ito ay isang uri ng salita sa Quran at saka sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaraming kahulugan na hindi natin pwedeng isalin o sa wikang English o Tagalog dahil napakarami niyang kahulugan sa wikang Arabic. Halimbawa, pag sinabi nating ni'ma, ito ay sakop niya ang salitang biyaya, favor, lahat ng uri ng kabutihan na pinagkaloob sa atin Allah tabarak wa ta'ala. Ito man ay unang-una sa lahat ng Islam, ang pagkakalika sa atin, ang ating kalusugan, ang ating kayamanan, ang ating pamilya, lahat ng bagay na pinagkaloob sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ni'ma na hindi natin kayang pasalamatan. Ultimo yung pinagkaloob sa ating buhay o ang ni'ma ng seha o kalusugan, isang bahagi lamang sa ating katawan na hindi na natin kayang pasalamatan. Kaya nung ang isang lalaki nang siya ay tanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ba ay papasok sa Jannah o sa Paraiso sa pamagitan ng kanyang amal o sali o ng kanyang mga mabuting ginawa, sabi niya sa aking mabuting gawa. So iniutos na Allah subhanahu wa ta'ala na ilagay ang ni'ma ng kanyang basar, ng kanyang paningin sa isang timbangan at inoverweight o ng ni'ma ng basar o ng paningin ang lahat ng ginawa niyang kabutihan. Kaya tinanong uli siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipapasok kita sa iyong sabi niya, la binaimatik sa pamagitan ng iyong mercy. So kaya ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung bibilangin natin, ito ay walang hanggan. Hindi natin kayang bilangin, hindi natin kayang suklian, hindi natin kayang palitan. Kaya ang aya na ito ay pagbibigay sa atin ng paalala bilang isang Muslim na huwag nating kalilimutan bilang isang Muslim na pasalamatan natin ang lahat ng biyaya na pinagkaloob sa atin Allah tabarak wa ta'ala. So ang syukur o pasasalamat sa walang hanggang ni'ma sa atin Allah azza wa jal, ito ay una-una syukur sa ni'ma sa pamagitan ng ating puso. Na pasalamatan natin ang buong katapatan ang lahat ng biyaya na pinagkaloob sa atin. Pagkatapos bilisan sa pamagitan ng ating dila, na patuloy nating puriin at pasalamatan ang Allah azza wa jal sa lahat ng kanyang biyaya na pinagkaloob sa atin. Ganon din pangatlo na arkan ng syukur o ng pasasalamat sa ni'ma ay isabuhay natin o yung ating katawan ay magpasalamat sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang pinag-uutos at paglayo o pag-iwas sa mga pinagbabawal. So yan ang arkan ng syukur na dapat nabubuo ng isang Muslim, ang kanyang puso mapagpasalamat, ang kanyang dila mapagpasalamat, ganoon din ang kanyang katawan
sa pagsunod sa mga kautusan na pinag-uutos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nagbigay sa atin ang muallif na rahimahullah ng aya ng Quran, sabi dito, bab kaulillahi ta'ala. Ang kabanata o ang chapter at ang saying na Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktaruhumul kafirun. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam nila sa kanilang puso ang lahat ng mga dumating sa kanilang biyaya, kabutihan, favor, blessing o neema ng Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ito ay kanilang dinidinay o nireject o hindi tinatanggap o tinatanggihan nila. Paano pangyayari na alam natin sa ating puso pagkatapos tinatanggihan natin? So ipaliliwanag natin dito sa una, ang sura na ito na binigay sa atin ng muallif rahimahullah ng sumulat na aklat. Ang aya na ito sa Quran, ito ay nasa Surah An-Nahl. Number 16 na sura ng Quran. Ang mga ulama ng tafsir o mga ulama ng din ng Islam, ang tinawag nila o isa sa tawag nila sa sura na ito ng Surah An-Nahl ay sura ng Ne'ma. Chapter o kabanata ng lahat ng biyaya, favor, blessing, o lahat ng kabutihan na tinanggap ng Bani Adam, o lahat ng kalp na lahat ng nilikha. Ito ay ne'ma. Tinawag nila ang surah. Kaya nabanggit dito sa surah na ito ang napakaraming ne'ma. Dinitalya na Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpapaliwanag. Kaya kung sinong napakaganda na basahin ng surah na ito na kapag binasa natin magmula sa umpisa, iniisa-isa sa atin ang mga biyaya na pinagkalob sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na kapag napakinggan natin ang paliwanag sa tafsir ng surah. At ang ne'ma na yan, o biyaya, o blessing, o lahat ng kabutihan na pinagkalob sa atin Allah tabaraka wa ta'ala, ang pinakaunang ne'ma na dapat nating pasalamatan nang walang hanggan, patuloy na pasasalamat, ang ne'ma ng Islam. Ang ne'ma ng Islam, ang ne'ma ng din, ang ne'ma ng iman. Walang anumang uri ng kabutihan na pinagkalob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa ne'ma ng Islam. Dahil kapag wala ang ne'ma ng Islam, walang silbi lahat ang mga kabutihan natin dito sa dunya. Dahil ang makakamit natin ay kapahamakan sa akhirah. Kapahamakan sa akhirah. Kaya nagumpisa ang aya na ito sa ang sura na ito sa ne'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Yunazilul malaikata birruh min amri ala may yasha min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. So ito ang napakalaking ne'ma na binigay sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-umpisa sa atin dito na binibigyan tayo ng paalala na ang ginamit dito ay maadi ata amrullah. Ang tinutukoy dito, ganito ang style sa Arabic na dumating na ang kiyama. Ibig sabihin dito, bakit ganito ang ginagamit? Minsan, ibig sabihin talaga dito na minsan ginagamit ang Allah subhanahu wa ta'ala yung maadi o nakalipas na. Ang ibig sabihin dito, katiyakan na talagang darating ang kiyama. Kaya minsan ginagamit yung ganyang pamaraan ng salita. At ito paliwanag yung mahalo tafsir. Dumating na ang kiyama. Ibig sabihin dito, katiyakan na talagang darating ang araw ng pag-uhukom o pagtayo ninyo sa harapan ng inyong Rabb. So huwag kayo magmadali. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. At ang Allah ay ligtas, malayo sa lahat ng kasinungalingan na ginagawa ng mga, at mataas. Siya ay napakataas niya sa lahat ng ginagawa ng kasinungalingan ng mga tao na nagbibigay sa kanya ng katambal. Pagkas binigay niya rito ang ne'ma. Yunazilul malaika birruh. Bumaba ang anghel, nagnusul ang anghel. Nadala-dala niya ang ruh. Ginamit dito na Allah subhanahu wa ta'ala, ruh. Ang tinutukoy dito ruh ay ang Quran o ang revelation. Na bakit ang isang Muslim, kapag tinanggap niya talaga ang Quran sa kanyang puso, talagang mabubuhay ang kanyang kaluluwa o ang kanyang ruh. Kapag ipinasok niya ang Quran, ang kitab na Allah tabaraka wa ta'ala sa kanyang puso, tunay na magkakaroon ng kaluluwa ang kanyang puso.
Yeah, minsan ginagamit ang Quran sa sura ng Quran na ginagamit sa mga aya ng Quran. Ang salitang ruh ang tinutukoy dito ay revelation o wahi o ang Quran. Ang Quran. Upang bigyan ng buhay ang ating puso. Bigyan ng kaluluwa ang ating puso. Bigyan ng kaluluwa ang ating katawan. Ala may siya min ibadi. Kung sino man ang kanyang naisin sa kanyang mga alipin. Ang tinutukoy dito ay ang mga propeta, lalo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga ibad. At karangalan sa isang tao na tumatawag na Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay kanyang alipin, tunay na alipin. Pagkatapos, ano ipinadala na, anong laman ng revelation at anong mensahe ng propeta? An andiru annahu la ilaha illa ana. Ito ang nema ng Islam. Unang-una, revelation. Pagkatapos, kinugong propeta at pagkatapos tauhid. Ang Islam, an andiru, na ang revelation niya at ang mga suga na dumating ay nagbibigay ng babala sa tao, paalala sa tao, warning sa tao, katotohanan, annahu, na siya lamang, la ilaha illa ana, pa'budun, o pattakun, na siya lamang inyong katakutan sa pamagitan ng siya lamang inyong sambahin, siya lamang inyong sundin at layuan ng mga pinagbabawal. So yan ang unang na'iman Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang, dito din sa aya na ito, sa sura na ito, sa ibang aya, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah, wa in ta'uddu ni'matallah, la tu'suha. Innallaha lagapurur rahim. Kapag bilangin nyo lahat. Bilangin nyo lahat, ang lahat ng biyaya, ng ne'ma, ng blessing, ng favor, ng lahat ng kabutihan na dumating sa inyo, hindi nyo kayang bilangin. Hindi nyo kayang bilangin. Isa-isahin natin ang ating mga organ sa ating katawan. Hindi natin kayang bilangin. Hindi natin kayang bilangin, hindi natin kayang pasalamatan. Na may mga tao walang paningin, hindi nakakapagsalita, hindi nakakarinig, hindi nakakalakad. May taong hindi nakakaintindi, walang pandinig. Ang lahat ng yan ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin kayang bilangin, hindi natin kayang pasalamatan sa buong buhay natin. Kaya sabi, katotohanan, in ta'uddu, o kapag bilangin ninyo ang ne'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tu'suha, hindi nyo kayang bilangin. Innallaha lagapurur rahim. Pero sa kanyang, dahil sa kanyang kapatawaran o mercy sa atin, special na mercy, kahit tayo ay hindi mapagpasalamat, patuloy ang kanyang pagpapatawad sa atin at patuloy ang kanyang mercy, lalong-lalo sa mga believer. Kaya dito, ang ano rito, na bilang isang Muslim, na lagi nating pasalamatan. Halimbawa, sabi natin, unang-una, ang napakalaking biyaya sa atin ng Islam, ang din ng Islam, ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaraming tao sa buong mundo, sumasamba sa huwad na Diyos. Na ang pagsamba na yan sa huwad na Diyos o hindi pagtanggap sa tunay na din ng Allah subhanahu wa ta'ala, talagang kapahangamakan sa kabilang buhay. Katotohanan, malinaw na walang kaligtasan sa kabilang buhay. Pero isang Muslim na pinagkalooban ng ne'ma o ng biyaya na yan, na siya ay isa sa kabilang sa ililigtas sa impyernong apoy at bibigyan ng pag-asa o chance sa pamagitan ng mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala makapasok sa Jannah. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, doon pa rin sa sura na ito, sa 53 na aya, sabi ng Allah subhanahu, wa ma bikum min ni'matin pa minallah. Walang anumang uri ng biyaya, o blessing, o favor, o kabutihan, o magandang bagay na dumating sa inyo, wala itong pinagmumulan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pinagmumulan, lahat ng biyaya na dumarating sa atin, anong uri ng ne'ma, ng biyaya na dumarating sa atin, walang pinanggagalingan. Kaya itong ibig sabihin na wala tayong dapat pasalamatan. Wala tayong ibang dapat pasalamatan maliban lamang sa Allah. Kung ang isang tao talaga ang kanyang tauhid, kilala niya kung sino ang kanyang kalik. Sino ang kanyang Rab? Sino ang kanyang Rab? So wala siya ibang pasasalamatan. Dahil alam niya, sabi dito, wa ma bikum min ni'matin paminallah. Walang anumang uri ng biyaya o ne'ma o blessing o lahat ng anumang uri ng kabutihan na dumating sa inyo, wala itong pinagmumulan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang puso ng isang believer na alam niya kung saan nagmumula.
Kaya nagbigay dito ang mga salaf. Sabi ni Mujahid rahimahullah, kala Mujahid, ma ma'nahu, sabi niya, anong ibig sabihin ng tafsir ng ayah? Si Mujahid rahimahullah, isa sa mga tilmid o talib ni Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Na sinabi nga ni Mujahid rahimahullah na binasa ko sa kay Abdullah ibn Abbas ang buong Quran. At bawat aya, pinapaliwanag niya sa akin, bawat aya. So kaya tingnan natin kung anong paliwanag ng mga salaf, kung paano ang pamamaraan ng pag-aaral ng din ng Islam. Kailangan kukunin natin ang ilm sa sudur, sa chest ng mga ulama ng ahlul ilm. Siya, direkta sa talagang kinuha niya ang kanyang ilm kay Abdullah ibn Abbas. Kaya sabi nga ng mga ulama ng tafsir, isa sa napakatatag na tafsir ng Quran, kapag paliwanag ni Mujahid, yan ay talagang napakalapit sa panahon ng revelation. Kasi kinuha niya mismo yan, si Abdullah bin Abbas, kinuha niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, at si Mujahid naman kinuha niya ang kanyang knowledge o pag-intindi ng aya ng Quran kay Abdullah bin Abbas sa sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanallahu alaihim. Sabi niya ang kahulugan, huwa qaulur rajul, ito ay salita ng isang lalaki, ng isang tao, hada mali waridtuhu an abai. So nagbigay dito ng kung paano ang mga alam ng mga tao na ang lahat ng dumarating sa kanilang kabutihan o biyaya ay galing sa magaling sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero sa pamamagitan ng kanilang pagkalimot o pagkalulong sa dunya o walang kaalaman sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, so iniatang o binibigay nila ang lahat ng biyaya sa isang nilikha lamang. Sabi rito, halimbawa, ang isang tao, mayroong humihingi sa kanya, o siya ay binibigyan ng payo na magbigay ng sadaka o saka o tulong sa mga taong nangangailangan. Sabi niya, hada mali, ito ay aking kayamanan. Ito ay warito, at ito ay minana ko sa an-abai, sa aking mga ninuno. Hindi niya sinabi na itong kayamanan na ito ay magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinagkaloob sa aking mga ninuno, at ito ay minana ko sa kanila dahil sa pinagkaloob na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sinabi niya, ito ay aking kayamanan, at ito ay minana ko sa aking. So ito ang palatandaan na pagkaintindi ng mga salaf ng ummah tungkol sa tafsir na binigay ni Mujahid, na ang tao na ito ay hindi o nagbibigay ng shirk al-asgar, sabi nga natin ito, shirk al-asgar, na alam niya ang Allah, pero sa kanyang pagkalimot o kakulangan ng kaalaman sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasabi niya na ang kayamanan na yan ay binibigay niya ang dahilan do sa asbab, do sa means na ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala para makabit niya ang kayamanan. So ito ay shirkul asgar, at kapag ang tao ay nagpatuloy ito, siya nakagawa ng malaking kasalanan. Ang shirkul asgar ay malaking kasalanan, kabair. So dapat sabihin natin ang kayamanan na ito. Kaya sa Islam, halimbawa sabihin natin inheritance o mga dapat manahin. Hindi maaari sa Islam na ang isang tao magdesisyon kung ano ang ipamamana niya at kung sino niya pamamanahan. Nabanggit lahat sa Quran ang detalye. Bakit? Bakit ganon? Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang dapat pamanahan at kung gaano kalaki ang ipapamana kapag siya may kayamanan. Ano ba, yung anak na lalaki, 1% sa kanya, kalahati doon sa anak na babae. At binanggit yung mga iba pang mga nabanggit na mga kung paano pamaraan ng inheritance sa pagpapamana. Bakit? Kasi originally, ang kayamanan, ito ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang pinagkaloob sa tao. Anumang uri ng kayamanan o biyaya, ito man ay salapi, ito man ay lupain, ito man ay anumang uri ng kayamanan o tijara o negosyo, ang lahat ng yan ay pinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat niyang pasalamatan at ito ay distribute niya ng maayos sa pamagitan ng sa kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Aun bin Abdullah rahimahullah, yaquluna laula fulan lam yakun kada. Isa rin ito sa pag-reject o pag-deny o pagtanggi sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. O sabi rito, isa sa mga atba at tabi'in o tabi'in, yaqulun, sinasabi ng mga tao, laula fulan lam yakun. Kung hindi dahil sa tao na yan,
kay Pulan, sa isang tao na yan, hindi maaaring mangyari ang bagay na yan. So ito ay Shirkul Asgar. Na, halimbawa, sabi natin, kung hindi dahil sa tao na yan, kung hindi sa tao na hindi ako nagkaroon ng trabaho, hindi ako nagkaroon ng biyaya dahil binigyan niya ako ng trabaho. Kung hindi sa tao na yan, hindi ako maliligtas sa kapahamakan. So walang anumang uri ng pangyayari. Ito ay shirk sa rububiyya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang anumang uri ng biyaya na dumarating sa atin. Katulad na nabanggit natin na aya kanina. Walang anumang uri ng biyaya dumarating paliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Ibn Qutaybah yaqulun hada bi syafa'ati alihatina. Sabi naman ni Ibn Qutaybah na ang mga anumang uri na dumating sa ating biyaya, ito ay sa pamagitan ng ating mga huwad na Diyos dahil sila ay namamagitan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ang dahilan kung bakit ipinagkakalob sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hindi pinapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Islam ang tagapamagitan. Hindi tayo pwedeng tumawag sa huwad na Diyos para sabihin natin ipagkaloob. Halimbawa, na kailangan tayo ng anak, tawag tayo sa huwad na Diyos. O kaya gusto natin ng gawaling tayo sa karamdaman. Ano mang uri ng kailangan natin sa dunya o lalong-lalo sa akhirah. Lalo itong issue na ito na siya pa, ito ay Shirkul Akbar. Kapag ang isang nilikha na yan, na huwad na Diyos, ay hiniling natin sa Kanya ang kailangan natin para ihilingin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit na ginagawa lamang natin siyang tagapamagitan, ito ay Shirkul Akbar. Ito ay Shirkul Akbar. So sabi nila dito na ang dumarating sa aming biyaya o kabutihan, ito ay dahil sa huwad na Diyos na aming sinasamba. Sumunod na dalil na binigay sa atin ng muallif rahimahullah. Qala Abul Abbas, ba'da hadithi Zaid bin Khalid, alladhi fihi anna Allah Ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bih wa kafir. So, sabi nga rito, waqad taqaddam. Nabanggit na itong hadith na ito sa bab ng istisqa na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung hadith qudsi. Asbaha min ibadi mu'min, na ang aking mga worshipper ay sila sa umaga ay naging believer at pagkatapos sila ay naging kafir. Sa pamagitan ng ang pagbagsak ng ulan, sinasabi lang dahil bumagsak ang ulan hindi dahil sa ni'ma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil sa isang bituin sa kalangitan. So ito ay kufur sa ni'ma ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ay paliwanag natin yan sa bab ng istisqa. Sabi rito ni Kala Abul Abbas, at tinutukoy dito ang Abul Abbas, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah rahimahullah, alam natin na isa sa mga kibar ng mga ulama, na alam natin na siya ay walang anak na pangalan Abul Abbas, at siya ay wala siyang anak. Dahil hindi siya nakapag-asawa. Ginugol niya ang kanyang oras talaga sa umur ng ilm o ng din. Kaya makikita natin talaga ang kanyang mga aklat, lalong-lalo sa akida. Makikita natin ang kanyang nagawang mga isinulat tungkol sa pagpapaliwanag ng akida ay talaga namang napakalaking benepisyo sa mga Muslim. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hada katirun fil kitab was sunnah tadummu subhana man yudipu in amahu ila ghairihi. So, napakaraming mga ayat sa Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sunnah na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ginagawa niyang hinahamak niya ang mga tao, hindi niya tinatanggap sa mga tao, hindi siya nalulugod sa mga tao na sinasabi nila na ang mga biyaya na dumating sa amin, ito ay galing doon sa isang nilikha lamang. Ina-attribute nila yung mga bagay na kabutihan o biyaya o blessing sa isang nilikha lamang. At pagkatapos nagbigay dito ng inabahu ila ghairi wa yushriku bihi, sabi dito nga, at sila ay nagbigay ng katambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pamagitan ng sinasabi nila ang biyaya na ito ay dahil sa isang nilikha na yan. Isang nilikha. Ito, anumang uri ng nilikha. Anumang uri ng nilikha. Qala ba'du salaf huwa kaqaulihim, sabi naman ng ibang mga salafus salih ng ummah, katulad ng mga sinasabi lang, kanat ar-rihu tayyiba wal mallah hadiq o hadiqa wa nahwu dalik mimman huwa jarin ala alsinati katir. Sabi rito na may mga tao na katulad ng mga sinasabi nila, kanat ar-rihu tayyiba,
ano ba, yung mga naglalakbay sa karagatan, sabi nila, wal mala hadik. Malah hadik. Na dahil sa maganda ang panahon sa karagatan, walang alon at walang anumang uri ng walang bagyo o walang ulan. Sabi nila dito, dahil ang hangin ay maganda, o ang panahon ay maganda, wa malah hadika. At ang kaid o ang tagapangalaga ng barko, yung sailor o kaid ng barko, siya ay napakarunong o napaka-expert, siya ay professional. So hindi nila pinasalamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaligtasan na pinagkaloob sa kanila sa karagatan, sa kanilang paglalakbay. Sinabi nila dahil ang panahon ay napakaganda at napakagaling ng nagko-control o ng kapitan na nagko-control ng barko o ng sapina. So ginamit dito sa Arabic, wal mallah. Mallah, ibig sabihin dito, sailor o yung nagko-control ng barko. Dahil ang ibig sabihin dito, mallah, ito ay sa salitang milh o salt o asin. Dahil ang isang sailor, talagang lagi siya nasa lugar ng asin sa karagatan. Lugar ng karagatan. Wa nahwi dalik mimma huwa jarin ala alsinati katir. Sabi nga dito, at mga ibang halimbawa na katulad nito na namumutawi sa dila ng karamihang tao. Na ngayon sa ating panahon, halimbawa sabihin natin, may mga tao na sa ganda ng teknolohiya, sa galing ng technology natin, na nakalimutan na natin ang blessing ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pinapasalamatan natin yung mga, halimbawa yung cellphone, yung internet, sabi natin napakagaling ng internet na ito o ng cellphone na ito. Hindi natin naalala ang blessing ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung hindi dahil sa pinagkaloob na dimag o human brain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao, hindi niya magagawa yung cellphone na yan o technology na yan o laptop na yan o internet na yan kung hindi dahil sa karunungan na pinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao. Ganon din bilang isang Muslim, dapat pasalamatan natin ang lahat ng biyaya na pinagkaloob sa atin. Ito man ay ang ating din, ang ating kalusugan, ang ating kayamanan, ang ating pamilya, ang ating mga anak. Ano mang biyaya na tinanggap natin, maging ang ating asawa. Lahat ng biyaya na yan ay neema ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, ang isang lalaki, dapat pangalagaan nilang mabuti ang kanilang asawa. Ganon din ang isang babae na dapat sundin niya ang kanyang asawa at pakitunguhan niya na mabuti ang kanyang asawa sa abot ng kanyang makakaya kung ano ang katuruan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalo na ang mga kalalakihan, ito ay neema ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, ang ating pamilya, ang ating asawa. Na sa Islam, binigyan tayo ng ruksa na mag-asawa ng sobra sa isa. Kaya huwag natin itong abusuhin. Nasa magitan ng pag-aabuso natin sa ating mga asawa, na kapag nagustuhan natin hihiwalayan natin. Na ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang lalaki na ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Na sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha bin nisa, katakutan niyo Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng inyong pangasiwa sa inyong mga kababaihan. Ito ay ang hayatus zawjiyya o tinatawag nating pag-aasawa upang ipagpatuloy natin ang kalipa dito sa daigdig. Ito ay amana na pinagkaloob sa atin Allah Subhanahu. Hindi ito enjoyment, na ito ay isang uri ng akad o kasunduan, na ito ay kasunduan ng witness natin o testigo natin Allah Subhanahu. Kasunduan na ito ay sinumpa natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang ibang puputol nito maliban lamang sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya tayong mga kalalakihan, lalo na ang asiwa ng ating mga kababaihan, katakutan natin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga kababaihan. Ito ay amana, ito ay neema sa atin, ito ay favor, ito ay blessing sa atin Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pinagkaloob sa atin, na huwag natin kalilimutan na hindi ito pinagkaloob sa ibang din. Na meron silang pag-aasawa pero wala silang talak. Yung iba naman, anytime na gusto lang i-divorce ang kanilang asawa, walang problema, wala silang pakialam. So ang Islam, meron siyang nidam, meron siyang batas, meron siyang alituntunin na upang pangalagaan ng pamilya at ang ating mga kababaihan. Kaya sinabi na Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunkihu al-mar'a li arba'ah.
Pinapakasalan ng isang babae sa 4 na bagay. Limaliha, lijamaliha, walihasabiha, walidiniha, pagparbidatid din. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinapakasalan isang babae sa kanyang kayamanan, sa kanyang kagandahan, sa kanyang status sa lipunan, sa kanyang din, at sa kanyang din. Pagpar, sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tagumpay, successful ay isang tao na pipiliin niya yung babae na ang kanyang pinili sa isang babae, yung kanyang din, yung kanyang kagandahan, lilipas. Mawala lahat yan. Ganon din ang neema sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga anak, na may mga tao hindi pinagkakalooban ng anak. Hindi pinagkakalooban ng anak. At lahat ng biyaya, ang ating kalusugan ngayon, ang ating kalusugan sa pamagitan ng pagdating ng pagsubok na ito ng virus, ng corona. Pagdating ng virus na corona, ito ay pinagkalooban ang mga tao ngayon ng neema ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalusugan. Kaya pasalamatan natin Allah subhanahu wa ta'ala. Patuloy tayo sa dhikr. Patuloy tayo magpasalamat. Hindi tayo binibilang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nakaratay ngayon sa ICU o sa ospital na halos hirap sila ay nag-aagaw ang kalang buhay. At kung sakali man sila ay pumanaw, hindi normal ang kanilang janasa. Hindi normal ang kanilang janasa. Hindi maaaring umaten dahil sila ay namatay sa isang virus na dapat hindi lumapit ang mga tao. So kaya ang lahat ng yan ay neema o biyaya sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat bilang isang Muslim, ang tinatawag nating kumpleto ng tauhid ng isang tao. Ang isang taong na nabanggit ka natin nakaraan, na nakakakilala sa kanyang Rabb. Wala siyang ibang pasasalamatan sa lahat ng biyaya na dumating sa kanya, maliban labang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban labang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang nagbibigay sa atin ng biyaya na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, nandito na labang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.